Sa pinakadulong bahagi ng lalawigan ng Capes ay matatagpuan ang isang tahimik na pamayanan na kilala sa pangalang Baryo Liwanag. Isang lugar na napapalibutan ng matatayog na puno, malalawak na bukirin, at malinaw na ilog na tila salamin kapag nasisinagan ng buwan. Sa unang tingin, para lamang itong ordinaryong baryo na puno ng masisipag at payapang mamamayan. Ngunit sa likod ng katahimikan nito ay may isang lihim na matagal nang itinatago. Tuwing sasapit ang gabi, lalo na kapag bilog ang buwan, maagang nagsasara ng kanilang mga bintana at pinto ang mga tao. Hindi dahil sa mga magnanakaw o mababangis na hayop, may iba silang kinatatakutan. May mga kwentong ipinamana mula pa sa kanilang mga ninuno tungkol sa mga nilalang na naninirahan sa masukal na kagubatan sa hilagang bahagi ng baryo. Mga nilalang na hindi tao, ngunit marunong mag-anyong tao. Mga aswang. Sa loob ng maraming dekada, walang nakatitiyak kung totoo nga ba ang mga kwentong iyon. Ngunit sapat na ang mga nawawalang alagang hayop, mga kakaibang anino sa gabi, at mga misteryosong pangyayari upang manatiling buhay ang takot ng mga mamamayan. Sa gitna ng kagubatan ay may isang lumang kuweba na bihirang puntahan ng kahit sino. Sinasabi ng matatanda na doon umano naninirahan ang pinuno ng mga aswang. Si Supremo. Ang pangalang iyon ay binabanggit lamang ng pabulong. Ayon sa alamat, si Supremo ang pinakamatandang aswang na nabubuhay sa buong rehiyon. Walang nakaaalam ng kanyang tunay na edad. May nagsasabing mahigit 300 taon na siyang umiiral. May ilan namang nagsasabing mas matanda pa siya kaysa sa mismong baryo. Ngunit kakaiba si Supremo sa lahat ng kanyang kalahi. Habang ang ibang aswang ay kilala sa pagiging mabangis, mapanlinlang, at walang habas sa paghahanap ng mabibiktima, si Supremo ay tila unti-unting nagbabago. At ang pagbabagong iyon ay magsisimula sa gabing hindi inaasahan ng sinuman. Isang malamig na gabi ng tagulan nang maglakad si Supremo sa gilid ng kagubatan. Nakasuot siya ng maitim na balabal at naganyong isang matandang lalaki upang hindi makilala. Tahimik siyang nagmamasid sa baryo. Mula sa kanyang kinatatayuan ay nakita niya ang maliliit na bahay na may ilaw na kumikislap sa loob. Naririnig niya ang mahinang tawanan ng mga pamilya habang nagsasalo-salo sa hapunan. May kung anong kakaibang pakiramdam na sumagi sa kanyang dibdib. Pakiramdam na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming siglo. Lungkot. Napatingin siya sa isang bahay kung saan nakita niya ang isang ama na masayang nakikipaglaro sa kanyang mga anak. Tahimik siyang nakamasid. Bigla niyang naalala ang isang alaalang matagal na niyang ibinaon sa limot. Noong siya ay tao pa, bago siya naging aswang, bago siya naging Supremo. Noon ay meron din siyang pamilya. May asawa, may anak, may tahanan. Ngunit lahat ng iyon ay nawala sa isang trahedyang hindi niya kailanman nalimutan. Sa loob ng maraming siglo ay itinago niya ang sakit na iyon sa ilalim ng kanyang mabangis na pagkatao. Ngunit habang tumatagal ay lalo niyang naiisip ang mga bagay na minsang nagbigay saysay sa kanyang buhay. Unti-unti niyang napagtanto na kahit gaano siya kalakas, gaano siya katagal na buhay at gaano karami ang kanyang nasakop, may bahagi pa rin sa kanyang pagkatao na nananatiling hungkag. At iyon ang dahilan kung bakit nagsimula siyang magtanong. Kailangan bang manatiling halimaw ang kanilang lahi magpakailanman? May paraan pa kaya upang magbago? Habang nilalamon siya ng mga tanong na iyon,
Isang pangyayari ang tuluyang nagbukas ng kanyang mga mata. Mula sa malayo ay may narinig siyang sigaw. Isang batang lalaki ang tumatakbo sa masukal na bahagi ng kagubatan habang hinahabol ng mabangis na baboy ramo. Halos madapa ang bata sa takot. Walang ibang tao sa paligid. Walang tutulong. Sa loob lamang ng ilang segundo ay maaabutan na siya ng hayop. Napatigil si Supremo. Alam niyang wala siyang pakialam noon sa mga tao. Ngunit iba ang naramdaman niya sa pagkakataong iyon. Hindi niya alam kung bakit. Mabilis siyang kumilos. Sa isang iglap ay nasa harapan na siya ng bata. Huminto ang baboy ramo at nagpakawala ng malakas na ungol. Nagningning ang mga mata ni Supremo. Isang tingin lamang niya ay umatras ang hayop. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan itong tumakbo palayo. Nanginginig ang bata habang nakatingin sa matandang lalaki. Hindi niya alam na ang taong nasa kanyang harapan ay isang aswang. "Salamat po," mahinang sabi ng bata. Hindi agad nakasagot si Supremo. Matagal na panahon na ring walang taong nagpasalamat sa kanya. Nasanay siyang katakutan, nasanay siyang kamuhian, ngunit hindi pasalamatan. "Tumakbo ka na pauwi," sabi niya. Agad namang tumango ang bata at tumakbo palayo. Naiwan si Supremo sa gitna ng kagubatan. Pinagmamasdan niya ang batang unti-unting nawawala sa dilim. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming siglo, nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa kanyang ginagawa. Mula sa likuran ng mga puno ay may mga matang nakamasid. 3 aswang, mga tapat niyang tagasunod. Matagal nilang nakita ang buong pangyayari. Lumapit ang pinakamatanda sa kanila. "Supremo," malamig nitong sabi. Lumingon si Supremo. "Kayo pala. Bakit ninyo iniligtas ang bata?" Tahimik siya. Hindi agad siya nakasagot. Dahil kahit siya ay hindi rin alam ang eksaktong dahilan. Ngunit alam niyang may nagbabago sa kanyang puso at hindi iyon nagustuhan ng kanyang mga tagasunod. "Ang mga tao ay kaaway natin," sabi ng isa. "Matagal na nating batas iyon. Kapag nagpatuloy kayo sa ginagawa ninyo, baka mawala ang takot nila sa atin." Napatingin si Supremo sa buwan. Pagkatapos ay muling tumingin sa kanyang mga kasama. Marahil panahon na para mawala ang takot na iyon. Nanlaki ang mga mata ng tatlo. Parang kidlat na tumama sa kanila ang kanyang sinabi. Hindi sila makapaniwala. Sa loob ng daan-daang taon ay si Supremo mismo ang nagturo sa kanila kung paano mamuhay bilang aswang. Ngayon ay tila nais niyang baguhin ang lahat. "Supremo," bulong ng isa. "Anong ibig ninyong sabihin?" Dahan-dahang humarap si Supremo sa kanila. "Pagod na ako." Napatingin silang lahat sa kanya. "Pagod na akong mabuhay sa kadiliman. Pagod na akong makita ang ating lahi na kinamumuhian ng lahat. Pagod na akong maging halimaw." Binalot ng katahimikan ang kagubatan. Walang makapagsalita. Hindi nila kailanman inasahang maririnig ang mga salitang iyon mula sa pinakamakapangyarihang aswang na nabuhay. Ngunit higit pa sa pagkabigla ang kanilang naramdaman. Takot. Dahil alam nilang kapag nagbago si Supremo, maaaring magbago rin ang kapalaran ng buong lahi nila. At hindi lahat ay handang tanggapin iyon. Habang nakatanaw si Supremo sa liwanag ng baryo sa malayo, hindi niya alam na ang kanyang pasya ay magsisimula ng isang digmaang magpapayanig sa buong Capiz. Isang digmaan sa pagitan ng lumang kadiliman at bagong pag-asa. At sa pagsisimula nito, marami ang masasaktan. Marami ang mawawala.
Ngunit para kay Supremo, ito lamang ang pagkakataon upang maituwid ang mga kasalanang dala niya sa loob ng napakahabang panahon. Sa gabing iyon, habang tahimik na natutulog ang mga tao sa Baryo Liwanag, isang bagong kapalaran ang unti-unting isinisilang. At kasama nito ang isang lihim na magbabago sa lahat. Mabigat ang katahimikang bumalot sa kagubatan matapos marinig ng 3 aswang ang mga salitang binitiwan ni Supremo. Sa loob ng napakahabang panahon, wala ni isa man sa kanila ang nakaisip na maaaring dumating ang araw na pagdududahan ng kanilang pinuno ang paraan ng kanilang pamumuhay. Si Supremo ang pundasyon ng kanilang lahi. Siya ang pinakamakapangyarihan. Siya ang pinakamatalino. Siya ang kanilang gabay sa loob ng maraming salin lahi. Ngunit ngayon, tila ang mismong pinunong kanilang sinusundan ang gustong bumaklas sa mga batas na matagal nang umiiral. Nagkatinginan ng 3 aswang. Kitang-kita sa kanilang mga mukha ang pag-aalala. Supremo, maingat na wika ng pinakamatanda sa kanila. Ang ating lahi ay nabuhay sa ganitong paraan sa loob ng maraming siglo. Hindi basta-basta mababago ang ating kalikasan. Hindi agad sumagot si Supremo. Tahimik lamang siyang nakatanaw sa malayong liwanag ng baryo. "Kalikasan ba talaga?" tanong niya. Naguluhan ang 3. Kung ang isang nilalang ay may kakayahang pumili ng tama at mali, masasabi pa ba nating nakatali siya sa kanyang kalikasan? Walang nakasagot. Sa unang pagkakataon, wala silang maisagot sa kanilang pinuno. Dahil sa kaibuturan ng kanilang isip, alam nilang may katotohanan ang kanyang sinasabi. Ngunit ang katotohanan ay hindi laging madaling tanggapin, lalo na kung ang nakataya ay ang kanilang buong pagkakakilanlan. Kinabukasan, isang lihim na pagpupulong ang ipinatawag sa loob ng pinakamalalim na bahagi ng kagubatan. Doon matatagpuan ang sinaunang kuweba ng mga aswang, isang lugar na hindi alam ng mga tao, isang lugar na nagsilbing tahanan ng kanilang lahi sa loob ng maraming henerasyon. Isa-isang dumating ang mga aswang mula sa iba't ibang bahagi ng kagubatan. May matatanda, may bata, may mga mandirigmang sanay sa pakikipaglaban, may mga tagapagbantay ng kanilang mga lihim. Lahat sila ay dumalo dahil sa balitang kumalat buong gabi. May malaking pagbabago raw na gustong ipatupad ni Supremo. Habang papasok ang bawat isa sa kuweba, kapansin-pansin ang tensyon sa kanilang mga muka. May ilan na hindi naniniwala. May ilan na galit. May ilan namang nag-aalala. Sa gitna ng kuweba ay nakaupo si Supremo sa kanyang batong luklukan. Tahimik siyang naghihintay. Nang makumpleto ang lahat ng naroroon, dahan-dahan siyang tumayo. Agad namang natahimik ang buong lugar. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Matagal siyang hindi nagsalita. Parang pinipili niya ng mabuti ang bawat salitang bibitiwan. "Mga kapatid," panimula niya. "Bilang inyong pinuno, marami akong itinuro sa inyo. Tumango ang ilan. Tinuruan ko kayong mabuhay. Tinuruan ko kayong magtago. Tinuruan ko kayong katakutan ng mga tao." Lalong tumahimik ang lahat. Ngunit ngayon, nais kong itanong sa inyo. Huminga siya ng malalim. "Masaya ba kayo sa buhay na ito?" Nagkaroon ng bulungan sa loob ng kuweba. Hindi nila inaasahan ang tanong. Wala ni isa sa kanila ang kailanman nagtanong noon kung masaya ba sila. Dahil ang mahalaga lamang ay mabuhay. Iyon ang nakasanayan nila. Iyon ang itinuro sa kanila. Ngunit habang iniisip nila ang sagot, may ilan na napayuko. May ilan na tila napaisip. Si Supremo ay nagpatuloy. "Sa tuwing sumisikat ang araw, nagtatago tayo. Sa tuwing may dumarating na tao,
kinatatakutan nila tayo. Wala tayong kaibigan. Wala tayong tahanang matatawag na atin. Wala tayong kapayapaan. Nagpalitan ng tingin ang ilan sa mga naroroon. Unti-unti nilang naiintindihan ang nais sabihin ng kanilang pinuno. Ngunit hindi lahat ay sang-ayon. Mula sa likuran ng kuweba ay may isang matangkad na aswang na tumayo. Ang kanyang pangalan ay Dargan. Isa siya sa pinakamalalakas na mandirigma ng kanilang lahi at matagal na siyang itinuturing na susunod na pinuno kapag dumating ang panahon. Supremo, malakas niyang sabi, lumingon ang lahat. Kung wala ang ating kalikasan, ano pa ang matitira sa atin? Natahimik muli ang kuweba dahil tayo ay aswang. At ang pagiging aswang ay hindi isang bagay na maaaring alisin. Maraming tumango. May punto ang kanyang sinabi. Hindi nila pinili ang kanilang kapalaran. Ipinanganak silang ganito. Lumaki silang ganito. Namuhay silang ganito. Dahan-dahang tumingin si Supremo kay Dargan. Hindi ko sinasabing itigil nating maging aswang. Napakunot ang noo ng mandirigma. Kung ganoon, ano ang nais ninyong mangyari? Saglit na tumigil si Supremo. Pagkatapos ay malinaw niyang sinabi ang mga salitang nagpayanig sa buong kuweba. Nais kong matuto tayong mamuhay ng hindi nananakit. Parang bumagsak ang isang malaking bato sa gitna ng kanilang pagpupulong. Nagkagulo ang mga naroroon, may mga nagbulungan, may mga nagalit, may mga tumayo sa pagkabigla. Hindi maaari. Imposible iyon. Paano tayo mabubuhay? Isa-isang sumigaw ang ilan, ngunit nanatiling tahimik si Supremo. Hinayaan niyang lumabas ang kanilang mga saloobin dahil alam niyang darating ang ganitong reaksyon. Makalipas ang ilang minuto ay muling nagsalita si Dargan. Supremo, kung gagawin natin iyan, mawawala ang ating kapangyarihan. Mas lalo tayong magiging mahina. At kapag nalaman ng mga tao ang ating kahinaan, lilipulin nila tayo. Nagkaroon ng pagsang-ayon mula sa karamihan. Matagal nang umiiral ang takot sa pagitan ng tao at aswang. Pareho silang nagdududa sa isa't isa. Pareho silang may mga sugat mula sa nakaraan. Ngunit hindi natinag si Supremo. At hanggang kailan tayo mabubuhay sa takot? Muling natahimik ang lahat. Hanggang kailan tayo magtatago? Hanggang kailan tayo magiging bihag ng ating nakaraan? Walang sumagot. Dahil wala silang alam na sagot. Sa kauna-unahang pagkakataon, tila nabubuksan ang kanilang mga mata sa mga tanong na hindi nila kailanman pinag-isipan. Ngunit may isang taong hindi handang makinig. Si Dargan. Sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi niya matanggap ang mga sinasabi ni Supremo. Naniniwala siyang ang pagbabago ay katumbas ng kahinaan at ang kahinaan ay kamatayan. Tahimik siyang umatras, ngunit sa kanyang isip ay nagsisimula ng mabuo ang isang mapanganib na plano. Habang nagpapatuloy ang pagpupulong, lihim niyang kinausap ang ilan sa mga mandirigmang tapat sa kanya. Mga aswang na naniniwalang dapat manatili ang kanilang lumang pamumuhay. Mga aswang na handang lumaban upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. At habang nagsisimulang umasa si Supremo na mababago niya ang kanyang lahi, may isang pangkat na unti-unting nabubuo sa likod niya. Isang pangkat na hindi susunod sa kanyang bagong mga batas. Isang pangkat na naniniwalang nagiging mahina na ang kanilang pinuno. At para sa kanila, ang isang mahinang pinuno ay hindi nararapat mamuno. Nang matapos ang pagpupulong, isa-isang nagsiuwian ang mga aswang. Ngunit hindi katahimikan ng kanilang dala, kundi pagdududa, takot at galit.
Habang naglalakad si Supremo palabas ng kuweba, napatingin siya sa kalangitan. Maliwanag ang buwan, tahimik ang gabi, ngunit naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang natutunang kilalanin. Panganib. May paparating. At bagamat hindi pa niya alam kung ano iyon, naramdaman niyang magsisimula na ang unang pagsubok sa kanyang hangaring baguhin ang kanilang lahi. Sa kabilang bahagi ng kagubatan, nakatayo si Dargan sa tuktok ng isang malaking bato. Kasama niya ang ilang tapat na mandirigma. Nakatitig siya sa malayong kuweba ni Supremo. Mahigpit ang kanyang kamao. At sa kanyang mga mata ay mababanaag ang isang pasyang hindi na niya babawiin. Kung hindi uurong si Supremo sa kanyang bagong paniniwala, siya mismo ang magpapatigil dito. Kahit pa mga hulugan iyon ng paghahati ng kanilang lahi. At sa gabing iyon, nagsimulang mabuo ang binhi ng rebelyon. Isang rebelyong maaaring magwasak hindi lamang sa mga aswang, kundi pati sa buong Baryo Liwanag. Lumipas ang ilang araw matapos ang pagpupulong sa kuweba ng mga aswang. Sa ibabaw ng lupa ay tila payapa pa rin ang lahat. Abala ang mga tao sa Baryo Liwanag sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ang mga magsasaka ay nagtatanim sa bukirin, ang mga mangingisda ay pumapalaot sa ilog, at ang mga bata ay masayang naglalaro sa mga daan. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon ay may mga pagbabagong unti-unting nagaganap. Sa kagubatan, nahahati na ang isip ng maraming aswang. May mga naniniwala kay Supremo. May mga sumusuporta kay Dargan. At may ilan na hindi alam kung sino ang kanilang susundin. Samantala, sa isang maliit na bahay sa gilid ng baryo, ay nakatira ang batang minsang iniligtas ni Supremo mula sa mabangis na baboy ramo. Ang kanyang pangalan ay Tino. 12 taong gulang pa lamang siya, ngunit kilala na sa baryo dahil sa kanyang pagiging mausisa. Mahilig siyang magtanong at maghanap ng sagot sa mga bagay na hindi maipaliwanag ng karamihan. Madalas siyang pagalitan ng kanyang ina dahil sa kakapunta sa kagubatan. Ngunit para kay Tino, ang kagubatan ay parang isang malaking aklat na puno ng mga lihim. At isa sa mga lihim na iyon ay ang matandang lalaking nagligtas sa kanya noong gabing muntik na siyang mapahamak. Mula noon ay hindi na nawala sa isip niya ang mukha ng matanda. May kakaiba rito. May mabigat na lungkot sa mga mata nito. At may misteryong tila nakatago sa kanyang katauhan. Isang hapon, matapos tumulong sa kanilang bahay, muling nagtungo si Tino sa gilid ng kagubatan. Hindi niya alam kung bakit. Pakiramdam lamang niya ay muli niyang makikita ang matandang lalaki. Naglakad siya sa makitid na daan habang pinagmamasdan ng mga puno. Tahimik ang paligid. Tanging mga ibon at hangin lamang ang maririnig. Habang lumalalim siya sa kagubatan, may napansin siyang bakas ng mga paa sa putik. Hindi ito pangkaraniwang bakas. Napakalaki nito. Parang bakas ng isang tao ngunit mas malapad at mas mabigat. Sinundan niya iyon. 1, 2, 3. Hanggang sa makarating siya sa isang bahagi ng kagubatan na hindi pa niya napupuntahan. May maliit na parang sa gitna ng matataas na puno. At doon niya nakita ang matandang lalaki. Nakaupo ito sa isang malaking bato, tahimik na nakatanaw sa ilog. Napangiti si Tino. "Ikaw po!" Nagulat si Supremo nang marinig ang boses ng bata. Mabilis siyang tumayo. Hindi niya inaasahang may taong makararating sa lugar na yon, lalo na ang batang minsan niyang iniligtas. "Ano ang ginagawa mo rito?" tanong niya. "Naghahanap po sa inyo." Napakunot ang noo ni Supremo. "Bakit?" "Dahil gusto ko pong magpasalamat ng maayos."
Tahimik na tumingin si Supremo sa bata. Muli niyang naramdaman ang kakaibang damdaming hindi niya maintindihan. Napakatagal na panahon na mula nang may taong lumapit sa kanya nang walang takot. Napakatagal na panahon na mula nang may tumingin sa kanya bilang isang mabuting nilalang. "Ayos lang ako," sabi niya. "Umuwi ka na." Ngunit hindi umalis si Tino. Sa halip ay umupo ito sa damuhan. Napabuntong hininga si Supremo. "Ayaw mo bang umuwi?" "Hindi pa po." "Bakit?" Ngumiti ang bata. "Dahil marami pa akong tanong." Bahagyang natawa si Supremo. Hindi niya inaasahang may batang makapagpapangiti sa kanya. At marahil sa loob ng maraming siglo, ngayon lamang muli nangyari iyon. Nag-usap sila ng matagal tungkol sa baryo, sa kagubatan, sa mga hayop, sa mga bituin, sa buhay. Habang tumatagal, napapansin ni Supremo na kakaiba si Tino. Hindi ito katulad ng ibang tao. Hindi ito madaling manghusga. Hindi ito agad natatakot. At higit sa lahat, marunong itong makinig. Ngunit habang lumalalim ang kanilang usapan, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. May narinig silang kaluskos mula sa likod ng mga puno. Mabilis na tumayo si Supremo. Biglang naging seryoso ang kanyang mukha. Naramdaman niya agad kung sino ang naroon, mga aswang, at hindi sila kabilang sa mga sumusuporta sa kanya. Lumabas mula sa mga anino ang tatlong mandirigmang tapat kay Dargan. Mababagsik ang kanilang mga mukha at galit ang kanilang mga mata. Supremo. Malamig ang kanilang tinig. Agad na tumayo si Tino. Hindi niya alam kung bakit biglang naging mabigat ang hangin sa paligid. "Ano ang kailangan ninyo?" tanong ni Supremo. Isa sa mga aswang ang tumingin kay Tino at doon nagsimulang kabahan ng bata. Dahil sa unang pagkakataon ay nakita niya ang kakaibang anyo ng mga ito. Namumula ang kanilang mga mata, mahahaba ang kanilang mga kuko at tila hindi tao ang kanilang kilos. Unti-unting umatras si Tino at doon niya napagtanto ang katotohanan. Mga aswang. Napakabilis ng tibok ng kanyang puso. Ngunit mas lalo siyang nagulat nang makita niyang hindi natatakot si Supremo sa mga ito. Sa halip, tila siya pa ang kinatatakutan ng mga aswang. "Nalalaman na ng bata ang tungkol sa atin," sabi ng isa. "Mapanganib yan. Kailangan siyang patahimikin." Nanlaki ang mga mata ni Tino. Naramdaman niya ang malamig na takot na gumapang sa kanyang buong katawan. Ngunit bago pa makakilos ang mga aswang, humakbang si Supremo sa kanyang harapan. Walang gagalaw sa bata. Tahimik ngunit mabigat ang kanyang tinig. Nagkatinginan ang tatlong mandirigma. Supremo, isa lamang siyang tao. At isa lamang siyang bata, sagot niya. Mas lalong dahilan upang huwag ninyo siyang saktan. Lalong nagdilim ang mga mukha ng mga aswang. Kitang-kita na hindi nila nagustuhan ang kanyang sinabi. "Nagbabago na talaga kayo. Nagiging mahina na kayo?" Hindi sumagot si Supremo. Nanatili lamang siyang nakaharang kay Tino. Sa sandaling iyon ay malinaw na malinaw sa bata ang isang bagay. Ang matandang lalaking nagligtas sa kanya ay hindi ordinaryong tao. Isa rin itong aswang. Ngunit hindi katulad ng iba. At habang pinagmamasdan niya si Supremo, napagtanto niyang ito marahil ang unang aswang na nakita niyang handang magsakripisyo upang protektahan ang tao. Pagkatapos ng ilang sandaling tensyon, dahan-dahang umatras ang tatlong mandirigma. Ngunit bago sila tuluyang mawala sa kagubatan,
ay nagbitiw sila ng babala. Hindi ito magtatapos dito. Malalaman ni Dargan ang lahat. At saka sila naglaho sa mga anino. Nang tuluyan silang mawala, saka lamang nakahinga ng maluwag si Tino. Ngunit marami ng tanong ang umiikot sa kanyang isip. Tahimik siyang tumingin kay Supremo. Kayo po ba ay... Hindi na niya natapos ang tanong dahil nakita niya ang sagot sa mga mata ng matanda. Hindi nagsinungaling si Supremo. Hindi rin siya tumanggi. Tahimik lamang siyang tumango. Nanlaki ang mga mata ni Tino. Sa buong buhay niya ay puro nakakatakot na kwento lamang ang narinig niya tungkol sa mga aswang. Ngunit ang nilalang na nasa kanyang harapan ay 2 beses nang nagligtas sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Takot, pagkalito, o paghanga. Tatakot ka ba sa akin? Tanong ni Supremo. Matagal bago sumagot si Tino. Pagkatapos ay marahan siyang umiling. Nagulat si Supremo. Bakit hindi? Ngumiti ang bata. Dahil kung masama kayo, matagal na sana ninyo akong sinaktan. Sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, naramdaman ni Supremo na may isang taong tunay na nakaunawa sa kanya. Ngunit kasabay ng bagong pag-asang iyon ay isang malaki panganib ang unti-unting papalapit. Dahil sa kabilang bahagi ng kagubatan, nakarating na kay Dargan ang balita. Nalalaman na ng isang tao ang kanilang lihim. At higit pa roon, nalaman niyang pinoprotektahan ito mismo ni Supremo. Sa kanyang mga mata ay sumiklab ang galit. Para sa kanya, sapat na iyon upang patunayan na hindi nakarapat-dapat mamuno si Supremo. At sa gabing iyon, gumawa siya ng pasyang magpapasimula sa unang tunay na pag-atake laban sa dating pinuno ng kanilang lahi. Hindi na usapan ang susunod na mangyayari, hindi na pagtatalo, kundi digmaan. Madilim ang gabi sa ibabaw ng Baryo Liwanag, tahimik ang mga bahay. Karamihan sa mga tao ay mahimbing nang natutulog, walang kamalay-malay sa unos na unti-unting nabubuo sa kailaliman ng kagubatan. Sa isang lihim na bahagi ng gubat, nakatayo si Dargan sa harap ng mahigit 20 mandirigmang aswang. Mababagsik ang kanilang mga mukha. Tahimik silang naghihintay sa kanyang utos. Sa gitna ng liwanag ng buwan, tila isang hukbo silang naghahanda para sa isang digmaan. Narinig na ninyo ang balita, malamig na sabi ni Dargan. Tumango ang lahat. Patuloy na pinoprotektahan ni Supremo ang mga tao. Wala na siyang pakialam sa ating mga batas. Wala na siyang pakialam sa ating lahi. Nagkaroon ng mga bulungan. Matagal nang may pagdududa ang ilan sa kanila. Ngayon ay lalo lamang itong lumakas. Kung hahayaan natin siyang magpatuloy, dagdag ni Dargan, darating ang araw na mawawala ang lahat ng ating pinaghirapan. Naghigpit ang kanyang kamao. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Tahimik na nakinig ang mga mandirigma at isa-isa silang sumang-ayon. Sa gabing iyon, tuluyan nang isinilang ang rebelyon. Samantala, sa kabilang bahagi ng kagubatan ay nakaupo si Supremo sa ibabaw ng isang malaking bato malapit sa ilog. Tahimik siyang nagmumuni-muni. Mula nang makausap niya si Tino, lalo niyang nakita ang posibilidad ng isang bagong kinabukasan para sa kanilang lahi. Hindi magiging madali, hindi rin mabilis, ngunit naniniwala siyang posible. Gayunman, habang pinagmamasdan niya ang agos ng tubig, may kakaiba siyang naramdaman. Isang pamilyar na presensya. Marami. Masyadong marami. Dahan-dahan siyang tumayo. At doon niya naunawaan, kumikilos na si Dargan.
Sa kabilang panig ng kagubatan ay mabilis na sumusulong ang mga mandirigmang aswang. Tahimik silang gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Hindi sila papunta sa baryo. Hindi sila naghahanap ng tao. Iisa lamang ang kanilang pakay, si Supremo. Nang makarating sila sa malawak na parang malapit sa ilog, nakita nila ang kanilang dating pinuno, mag-isang nakatayo, tahimik, parang naghihintay. Humakbang si Dargan mula sa hanay ng kanyang mga kasama. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa loob ng ilang sandali ay walang nagsalita. Ang hanging dumadaan sa pagitan ng mga puno lamang ang maririnig. Alam kong darating ka, sabi ni Supremo, at alam kong handa ka. Tahimik na tumawa si Dargan. Hindi ninyo ako binigo. Nilingon ni Supremo ang mga mandirigmang kasama nito. Nais mo bang magkaroon ng digmaan? Kung kinakailangan. Napabuntong hininga si Supremo. Maraming masasaktan. Kayo ang may kasalanan kung mangyari iyon. Muling tumahimik ang paligid. Ang dating paggalang sa pagitan nila ay tila unti-unti nang naglalaho. Noon ay parang anak ang turing ni Supremo kay Dargan. Tinuruan niya ito. Sinanay niya ito. Pinagkatiwalaan niya ito. Ngunit ngayon ay magkatapat na sila. At pareho nilang alam na hindi na maiiwasan ang tunggalian. Sumuko na kayo sa inyong bago mga paniniwala, sabi ni Dargan. Bumalik kayo sa dati. Hindi. Mabilis ang sagot ni Supremo. Walang pag-aatubili, walang pagdududa, at iyon ang lalong nagpagalit kay Dargan. Kaya mas pinipili ninyo ang mga tao kaysa sa sarili ninyong lahi? Umiling si Supremo. Hindi. Kaya ano? Pinipili ko ang tamang landas. Nanlaki ang mga mata ng ilan sa mga mandirigma. Hindi nila inaasahang maririnig iyon. Ngunit para kay Dargan, sapat na iyon. Tinaas niya ang kanyang kamay at agad na sumugod ang kanyang mga tauhan. Sa isang iglap ay naging magulo ang buong paligid. Mula sa iba't ibang direksyon ay sabay-sabay nilang inatake si Supremo, ngunit hindi siya natinag. Napakabilis ng kanyang kilos. Sa bawat pagsugod ng isang mandirigma ay naiiwasan niya ito. Sa bawat pag-atake ay napipigilan niya ang mga ito nang hindi nananakit ng malubha. Hindi niya gustong saktan ang sarili niyang mga kalahi kahit sila pa ang unang umatake. Ngunit habang tumatagal ang labanan ay lalong nagiging agresibo ang mga mandirigma. Unti-unting nauubos ang pasensya ni Dargan at sa huli ay siya mismo ang sumugod. Mabilis siyang lumundag mula sa malaking bato. Bumagsak siya sa harapan ni Supremo. Nagtagpo ang kanilang mga suntok. Umalingaw-ngaw ang lakas ng kanilang banggaan sa buong kagubatan. Napatras ang ilang mandirigmang malapit sa kanila. Maging ang mga puno ay tila nanginig. Hindi may kakailang si Dargan ang pinakamalakas na mandirigma sa kanilang lahi. Ngunit kahit ganoon, ramdam pa rin niya ang napakalaking agwat nila ni Supremo. Muli siyang umatake. At muli siyang napigilan, paulit-ulit. Habang tumatagal ay lalo siyang nagagalit. Samantalang nananatiling kalmado ang kanyang kalaban. Dargan! Mabigat ang tinig ni Supremo. Itigil mo ito. Hindi! Muling sumugod si Dargan. Ngunit sa pagkakataong iyon ay mabilis siyang nahawakan ni Supremo sa balikat. At sa isang iglap ay napaluhod siya sa lupa. Nagulat ang lahat, tahimik na tumingin si Supremo sa kanya. Mas malakas pa rin ako kaysa sa iyo. Nanginig sa galit si Dargan. Alam niyang totoo iyon. At iyon ang pinakamasakit.
ngunit hindi kita papatayin. Napatigil siya. Maging ang mga mandirigma ay nagulat. Dahil kung noong mga nakaraang siglo nangyari ito, tiyak na pinatay na ni Supremo ang sinumang nagtangkang maghimagsik. Ngunit hindi iyon ang ginawa niya. Sa halip ay pinakawalan niya si Dargan. Dahan-dahang tumayo ang mandirigma. Galit na galit ang kanyang mukha. Ngunit may isa pang emosyon na unti-unting sumisibol sa kanyang puso. Kahihiyan. At ang kahihiyang iyon ay lalo lamang nagpaalab sa kanyang poot. Mahina na kayo, sabi niya, umiling si Supremo. Hindi. Kung gayon, bakit hindi ninyo ako patayin? Tinatapos ng galit ang buhay. Ngunit ang awa ay nagbibigay ng pagkakataong magbago. Nagtawanan ang ilan sa mga mandirigma. Para sa kanila, kahinaan ang awa. Ngunit para kay Supremo, ito ang unang hakbang sa tunay na lakas. Dahan-dahang umatras si Dargan. Tumingin siya sa kanyang mga kasama. Pagkatapos ay muling tumingin kay Supremo. Hindi pa ito tapos. Alam ko. At sa susunod, hindi na ako mabibigo. Pagkatapos noon ay mabilis siyang tumalikod. Kasunod niya ang kanyang mga tauhan. Isa-isa silang naglaho sa kadiliman. Naiwang mag-isa si Supremo sa gitna ng parang tahimik. Ngunit mabigat ang kanyang pakiramdam. Dahil alam niyang hindi natapos ang problema. Sa katunayan, nagsisimula pa lamang ito. Samantala, sa isang bahagi ng kagubatan ay may isang batang nakasaksi sa halos buong pangyayari, si Tino. Napadpad siya roon habang naghahanap ng mga halamang gamot para sa kanyang ina. At mula sa kanyang pinagtataguan ay nakita niya ang lahat. Ang mga aswang, ang labanan, at ang tunay na lakas ni Supremo. Ngunit higit sa lahat, nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang aswang na mas piniling magpatawad kaysa pumatay. Habang naglalakad siyang pauwi, hindi na mawala sa kanyang isip ang nasaksihan at sa kauna-unahang pagkakataon, nagsimula siyang maniwala na marahil ay hindi lahat ng halimaw ay masama. Ngunit sa kabilang dako ng kagubatan, mas lalo lamang lumalim ang galit ni Dargan at sa kanyang puso ay nabuo ang isang mas mapanganib na plano. Kung hindi niya matatalo si Supremo sa lakas, hahanap siya ng ibang paraan. Isang paraang magdadala ng panganib hindi lamang sa mga aswang kundi pati sa buong Baryo Liwanag. At kapag nangyari iyon, wala nang makapipigil sa unos na paparating. Lumipas ang ilang araw matapos ang nabigong pag-atake ni Dargan laban kay Supremo. Sa Baryo Liwanag ay patuloy ang normal na pamumuhay ng mga tao. Walang sino man ang nakaalam na isang malaking alitan ang nagaganap sa kailaliman ng kagubatan. Ang alam lamang nila ay tila mas tahimik ang mga gabi kaysa dati. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon ay may panganib na unti-unting lumalaki. Sa isang lihim na bahagi ng kagubatan, malayo sa kuweba ng mga aswang, nakaupo si Dargan sa ibabaw ng isang malaking bato. Tahimik siyang nakatanaw sa madilim na kalangitan. Hindi mawala sa kanyang isip ang kanyang pagkatalo. Paulit-ulit niyang naaalala kung paano siya napaluhod ni Supremo sa harap ng kanyang mga tauhan. Para kay Dargan, hindi lamang iyon pagkatalo, isa iyong kahihiyan. At habang tumatagal, lalo lamang lumalaki ang galit sa kanyang puso. Lumapit sa kanya ang isa sa kanyang mga tagasunod. Pinuno. Hindi siya agad sumagot. May balita kami. Dahan-dahan siyang lumingon. Ano yon? May dumating na estranghero sa hangganan ng kagubatan. Napakunot ang noo ni Dargan. Anong klaseng estranghero? Hindi tao. Hindi rin aswang. Natahimik si Dargan.
Sa loob ng ilang sandali ay tila may naalala siya. May mga nilalang na matagal nang umiiral sa mga alamat ng kagubatan. Mga nilalang na bihirang magpakita. Mga nilalang na maging ang mga aswang ay iniiwasan. At isa sa mga ito ay kilala sa pangalang Morvac. Sinasabing isa itong sinaunang nilalang ng dilim na mas matanda pa sa karamihan ng mga aswang. Maraming taon na itong hindi nagpapakita at marami ang naniniwalang isa na lamang itong alamat. Ngunit kung totoo ang balita, iba ang magiging kahulugan nito. Kinagabihan ay nagtungo si Dargan sa pinakadulong bahagi ng kagubatan. Isang lugar na bihirang puntahan kahit ng mga aswang. Mababangis ang mga puno roon. Halos hindi tumatagos ang liwanag ng buwan at kakaiba ang lamig ng hangin. Habang papalalim siya sa lugar ay lalo niyang nararamdaman ang mabigat na presensya ng isang makapangyarihang nilalang. Hanggang sa makarating siya sa isang lumang guho na halos natatakpan na ng mga ugat at lumot. Doon niya nakita ang isang nilalang na nakaupo sa ibabaw ng sirang bato. Nakabalot ito sa maitim na kasuotan. Hindi makita ang kabuuan ng kanyang muka. Ngunit sapat na ang kanyang presensya upang maramdaman ang panganib. Tama ang balita, sabi ng nilalang. Malamig at mabigat ang kanyang tinig. Dumating ka. Hindi nagpahalata ng takot si Dargan. Ikaw ba si Morvac? Bahagyang ngumiti ang nilalang. Marami pa palang nakakaalala sa akin. Natahimik si Dargan. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila mas mabigat ang presensya nito kaysa kay Supremo. Parang may kadilimang hindi niya kayang sukatin. Ano ang kailangan mo sa akin? Tanong ni Dargan. Hindi ako ang may kailangan. Bahagyang tumayo si Morvac. Ikaw ang may kailangan sa akin. Naghigpit ang kamao ni Dargan. Alam niyang totoo iyon. Dahil kung sapat ang kanyang lakas, hindi sana siya natalo kay Supremo. Hindi sana siya napahiya. Hindi ko matalo si Supremo. Tumango si Morvac. Alam ko. At matagal ko na ring pinagmamasdan ang nangyayari sa inyong lahi. Tahimik na nakinig si Dargan. Nagbabago na ang iyong pinuno. At hindi mo yon gusto. Hindi. Mabuti. Napatingin si Dargan sa kanya. Bakit? Dahan-dahang ngumiti si Morvac. Dahil hindi rin ako sang-ayon sa kanyang binabalak. Naramdaman ni Dargan ang kakaibang pag-asa. Sa unang pagkakataon matapos ang kanyang pagkatalo, may isang makapangyarihang nilalang na kakampi niya. Ngunit hindi niya alam na ang pag-asang iyon ay may kapalit. Malaking kapalit. Nais mo bang maging sapat ang lakas mo upang mapabagsak si Supremo? Tanong ni Morvac. Agad siyang tumango. Oo. Handa ka bang magsakripisyo para rito? Hindi nagatubili si Dargan. Oo. Muling ngumiti si Morvac. Ngunit sa pagkakataong iyon ay may kakaibang bagay sa kanyang mga mata. Parang may nakatagong lihim. Kung ganoon, may maiaalok ako sa iyo. Lumapit siya kay Dargan. At sa loob ng ilang minuto ay ipinaliwanag niya ang isang sinaunang kapangyarihang matagal nang ipinagbabawal. Kapangyarihang kayang magpalakas sa isang aswang nang higit pa sa karaniwan. Ngunit kapalit nito ay unti-unting kakainin ng kadiliman ng kanyang kaluluwa. Hindi na magiging pareho ang sino mang gagamit nito. Hindi na siya magiging simpleng aswang. Magiging ibang nilalang siya. Mas makapangyarihan. Ngunit mas mapanganib. Hindi nagtagal ang pag-iisip ni Dargan. Galit ang mas malakas kaysa takot. Paghihiganti ang mas malakas kaysa pag-aalinlangan.
Handa ako. Tumango si Morvac. Kung ganoon, magsisimula tayo. Sa gitna ng guho ay isinagawa nila ang sinaunang ritual. Habang lumilipas ang mga oras, unti-unting bumalot sa katawan ni Dargan ang maitim na enerhiya. Naramdaman niya ang sakit. Napakasakit. Parang may apoy na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ngunit tiniis niya ito. Dahil ang nasa isip niya lamang ay si Supremo. Pagkatapos ng mahabang oras, ay tuluyang natapos ang ritual. Dahan-dahang tumayo si Dargan. At nang tumingin siya sa isang bahagi ng sirang bato, nakita niya ang sarili niyang refleksyon. Namula ang kanyang mga mata. Mas lumaki ang kanyang pangangatawan. Mas naging matalim ang kanyang mga kuko. At may kakaibang kadilimang umiikot sa kanyang katawan. Napangiti siya. Sa unang pagkakataon ay naramdaman niyang kaya na niyang hamunin si Supremo. Ngunit habang masaya si Dargan sa kanyang bagong lakas, may isang bagay na hindi niya napapansin. Unti-unti nang nagbabago ang kanyang isipan. Unti-unti nang nawawala ang bahagi ng kanyang pagkatao. At si Morvac ay tahimik lamang na nakamasid. Parang may hinihintay, parang may mas malaki pa siyang plano. Samantala, sa kabilang bahagi ng kagubatan ay biglang nagising si Supremo mula sa kanyang pagmumuni-muni. May kakaiba siyang naramdaman, napakabigat na enerhiya. Isang enerhiyang matagal na niyang hindi nararamdaman. Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkabahala. Kadiliman, mahina niyang bulong. Agad niyang naalala ang isang pangalan mula sa napakalayong nakaraan. Isang pangalang inakala niyang hindi na muling lilitaw. Morvac. At sa sandaling iyon ay naunawaan niya ang tunay na panganib. Hindi lamang si Dargan ang kanyang kahaharapin. May mas matanda, mas tuso, at mas mapanganib na nilalang na nakikialam sa kapalaran ng kanilang lahi. Sa malayong bahagi ng baryo, walang kamalay-malay si Tino habang natutulog sa kanilang bahay. Hindi niya alam na ang unos na matagal nang nagbabanta ay mas lalo pang lumalakas at kapag tuluyan itong dumating, hindi lamang mga aswang ang masasangkot, kundi pati ang mga tao ng Baryo Liwanag at maaaring maging siya mismo ang susi sa labanang paparating. Mabigat ang hanging bumalot sa kagubatan nang gabing maramdaman ni Supremo ang pagbabalik ng isang matandang kadiliman. Habang nakatayo siya sa gilid ng ilog, nakatanaw sa malamlam na liwanag ng buwan, hindi maalis sa kanyang isip ang pangalang matagal na niyang inakalang tuluyan nang naglaho sa kasaysayan. Morvac. Mahigit 2 siglo na ang lumipas mula nang huli niya itong makita. 2 siglong puno ng katahimikan. 2 siglong puno ng pag-asang hindi na muling babalik ang nilalang na iyon. Ngunit ngayon, malinaw niyang nararamdaman ang presensya nito. Mas malakas, mas mabigat, mas mapanganib. Napapikit si Supremo. Kasabay ng pagbabalik ng pangalang iyon ay ang pagbabalik din ng mga alaalang pilit niyang nilimot. Noong mga panahong mas mabangis pa siya kaysa sa karamihan ng mga aswang. Noong mga panahong wala pa siyang pakialam sa buhay ng tao. Noong mga panahong ang tanging mahalaga sa kanya ay kapangyarihan. At noong mga panahong nakilala niya si Morvac, isa itong nilalang na hindi may kukumpara sa karaniwang aswang. Hindi rin ito tao, hindi rin simpleng halimaw. Isa itong sinaunang nilalang na nabubuhay sa kadiliman. Sinasabing kung saan may galit, takot at kasakiman, doon lumalakas si Morvac. Maraming nilalang ang sumubok na hanapin ito noon upang humingi ng kapangyarihan.
Ngunit karamihan ay hindi na nakabalik at ang mga nakabalik man ay hindi na naging katulad ng dati. Dahan-dahang naglakad si Supremo pabalik sa kanyang kuweba. Alam niyang hindi na maaaring baliwalain ang nangyayari. Kinabukasan, ipinatawag niya ang mga aswang na nananatiling tapat sa kanya. Isa-isa silang dumating, tahimik, nag-aalala. Alam nilang may mabigat na dahilan kung bakit sila ipinatawag. Nang makumpleto ang lahat, tumayo si Supremo sa gitna ng kuweba. May mas malaking panganib na paparating. Nagkatinginan ang mga naroroon. Kaysa kay Dargan? Tanong ng isa. Tumango si Supremo. Higit pa. Natahimik ang buong kuweba. At pagkatapos ay binanggit niya ang pangalang matagal nang hindi naririnig ng kanilang lahi. Morvac. Agad na namutla ang ilang matatandang aswang. May ilan pang napaatras. Ang iba naman ay tila hindi makapaniwala. Imposible. Alamat lamang siya. Hindi siya totoo. Isa-isang bulong ng ilan. Ngunit alam nilang hindi basta-basta magsisinungaling si Supremo. Kung sinabi nitong buhay si Morvac, malamang ay totoo yon. At kung totoo yon, mas malala ang kanilang sitwasyon kaysa sa kanilang inaakala. Samantala, sa kabilang bahagi ng kagubatan, patuloy ang pagbabago ni Dargan. Mula nang isagawa ang ritual, lalong lumalakas ang kanyang kapangyarihan. Mas mabilis siya. Mas matibay, mas mabagsik. Ngunit may mga bagay ring nagbabago sa kanya na hindi niya napapansin. Mas madali siyang magalit, mas lumalala ang kanyang pagnanais na manakit, at unti-unting nawawala ang awa sa kanyang puso. Habang nakatingin siya sa kanyang mga kamay isang gabi, napansin niyang may maiitim na ugat na gumagapang sa kanyang balat. Sandali siyang nabahala, ngunit mabilis niya iyong ipinagwalang bahala. Ang mahalaga sa kanya ay ang lakas. At para kay Dargan, anumang kapalit nito ay katanggap-tanggap. Mula sa dilim ay lumapit si Morvac. Tahimik na nakamasid, parang isang guro na pinagmamasdan ang kanyang mag-aaral. Malapit ka na. Napangiti si Dargan. Mas malakas na ako kaysa dati. Hindi pa sapat. Napakunot ang noo niya. Ano pa ang kailangan? Dahan-dahang ngumiti si Morvac. Galit. Higit pang galit. Takot. Higit pang takot. Kapag mas maraming kadilimang bumabalot sa paligid mo, mas lalakas ka. Hindi alam ni Dargan na iyon mismo ang tunay na layunin ni Morvac. Hindi siya nito pinapalakas upang tulungan. Ginagamit lamang siya nito. Ginagawa siyang kasangkapan upang maikalat ang kadiliman. Samantala, sa Baryo Liwanag ay nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. May mga alagang hayop na nawawala. May mga magsasakang nakakakita ng maiitim na anino sa gabi. May mga batang nagigising dahil sa masasamang panaginip. At may mga matatandang nagsasabing parang may mabigat na presensya sa hangin. Hindi pa nila alam ang dahilan, ngunit nararamdaman nila ito kahit hindi nila nakikita. Isa sa mga unang nakapansin nito ay si Tino. Habang naglalakad siya pauwi isang hapon, napansin niyang tila mas tahimik ang kagubatan kaysa dati. Kaunti ang mga ibon. Maging ang hangin ay tila mabigat. Parang may mali. At habang naglalakad siya malapit sa ilog, muli niyang nakita si Supremo. Ngunit sa pagkakataong iyon ay iba ang kanyang hitsura. Mas seryoso. Mas mabigat ang iniisip. Lumapit si Tino. May problema po ba? Napatingin si Supremo sa bata. Saglit siyang nanahimik, pagkatapos ay tumango. May paparating na panganib. Napakunot ang noo ni Tino. Masama po ba?
Higit pa sa masama, tahimik silang parehong tumingin sa kagubatan. At kahit hindi lubos na nauunawaan ni Tino ang lahat, naramdaman niyang may isang malaking unos na papalapit. Isang unos na hindi lamang para sa mga aswang, kundi para rin sa buong baryo. Kinagabihan, habang natutulog ang karamihan sa mga tao, may isang matandang babae sa baryo ang biglang nagising. May narinig siyang mahinang bulong mula sa labas ng kanyang bahay. Dahan-dahan siyang sumilip sa bintana at doon niya nakita ang isang matangkad na nilalang na nakatayo sa gitna ng daan. Hindi niya makita ng malinaw ang mukha nito, ngunit nakita niya ang dalawang nagliliwanag na pulang mata. At sa loob lamang ng ilang segundo ay naglaho ito sa dilim. Kinabukasan ay kumalat ang balita sa buong baryo. Muling bumalik ang takot, muling nabuhay ang mga lumang alamat. At habang pinag-uusapan ito ng mga tao, nakatayo si Morvac sa tuktok ng isang matandang burol sa gitna ng kagubatan. Tahimik niyang pinagmamasdan ang baryo. Sa kanyang mga labi ay mabagal na sumilay ang isang ngiti dahil nagsisimula ng gumana ang kanyang plano. Unti-unti nang bumabalik ang takot. At habang lumalakas ang takot ng mga tao, lalo ring lumalakas ang kadilimang kanyang pinapakain. Sa malayo, naramdaman ito ni Supremo. At sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, nakaramdam siya ng tunay na pangamba. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa lahat. Dahil alam niyang kung hindi nila mapipigilan si Morvac, maaring hindi lamang ang Baryo Liwanag ang magdusa, kundi ang buong lalawigan ng Capiz. At habang lumalaki ang anino ng kadiliman sa kagubatan, isang lihim mula sa nakaraan ni Supremo ang unti-unti ring naghahanda upang mabunyag. Isang lihim na may kaugnayan kay Morvac. At isang lihim na maaaring magbago sa tingin ng lahat sa kanilang pinuno. Lumipas ang ilang araw matapos ang pagbabalik ni Morvac. Habang patuloy na bumibigat ang takot sa Baryo Liwanag, lalong lumalalim ang katahimikan ni Supremo. Madalas siyang makita ng kanyang mga tagasunod na nakatanaw lamang sa malayo. Hindi tulad noon na agad siyang nagbibigay ng mga utos at plano. Ngayon ay tila may mabigat siyang pasan sa kanyang isip. Napapansin ito ng lahat, ngunit walang naglalakas loob na magtanong. Hanggang sa isang gabi, sa loob ng sinaunang kuweba, nagtipon ang mga aswang na nananatiling tapat sa kanya. Naroroon din si Tino. Sa mga nakaraang linggo, unti-unti nang natutunan ng ilang aswang na pagkatiwalaan ng bata. Nakita nila kung paano siya tumulong kay Supremo at kung paano niya tinanggap ang katotohanan tungkol sa kanilang lahi. Tahimik ang lahat habang nakaupo si Supremo sa gitna ng kuweba. Sa wakas ay tumayo siya. At sa kanyang muka ay makikita ang isang pasyang matagal na niyang ipinagpaliban. May bagay kayong dapat malaman. Napatingin ang lahat sa kanya. Panahon na upang malaman ninyo ang buong katotohanan. Nagkaroon ng mabigat na katahimikan. At pagkatapos ng mahabang panahon, nagsimula siyang magsalita tungkol sa kanyang nakaraan. Mahigit 300 taon na ang nakalipas. Hindi ako isang pinuno. Isa lamang akong karaniwang tao. Tahimik na nakinig ang lahat. Maging si Tino ay hindi kumurap. Noon lamang niya maririnig ang tunay na kwento ni Supremo. Ako ay may asawa, may anak, may simpleng buhay. Napatingin sa sahig si Supremo habang bumabalik sa kanyang alaala ang mga pangyayaring pilit niyang kinalimutan. Noong mga panahong iyon, madalas salakayin ng mga tulisan ng aming bayan. Marami ang namatay. Marami ang naghirap. At isa ako sa mga taong desperadong maghanap ng paraan upang protektahan ang aking pamilya.
Huminga siya ng malalim at doon niya binanggit ang pangalang matagal nang bumabagabag sa kanya. Morvac. Naramdaman ng lahat ang bigat ng pangalang iyon. Siya ang lumapit sa akin. Nanlaki ang mga mata ng ilang aswang. Maging si Tino ay nagulat. Nag-alok siya ng kapangyarihan. Kapangyarihang kayang protektahan ang mga mahal ko sa buhay. Tahimik na nakinig ang lahat at unti-unting nauunawaan nila ang direksyon ng kwento. Tinanggap ko ang alok niya. Napayo ko si Supremo. Iyon ang pinakamalaki pagkakamali ng buhay ko. Natahimik ang buong kuweba. Sa simula ay naging malakas ako. Nagawa kong talunin ang mga tulisan. Nagawa kong protektahan ang aming bayan. Ngunit hindi ko napansin na unti-unti na akong binabago ng kapangyarihang ibinigay niya. Dahan-dahang nagsimulang manginig ang kanyang tinig hanggang sa isang gabi at doon siya muling tumigil. Parang hirap na hirap siyang ipagpatuloy, ngunit alam niyang kailangan. Kinaing ako ng galit. Kinaing ako ng kadiliman. At sa kanya sinabi ang pinakamasakit na bahagi. Ako mismo ang naging dahilan ng pagkamatay ng sarili kong pamilya. Parang tumigil ang oras sa loob ng kuweba. Walang gumalaw. Walang nagsalita. Maging ang hangin ay tila na tahimik. Hindi makapaniwala si Tino sa kanyang narinig. Supremo, mahina niyang bulong, ngunit hindi tumingin ang matandang aswang. Nakayuko lamang siya. Sa unang pagkakataon ay nakita nilang lahat ang sakit na matagal niyang kinikimkim. Pagkatapos noon ay nawala ang lahat. Nawala ang pamilya ko. Nawala ang buhay ko. Nawala ang pagkatao ko. At doon nagsimula ang kanyang mahabang paglalakbay bilang isang nilalang ng dilim. Maraming dekada siyang namuhay sa galit. Maraming dekada siyang namuhay sa pagsisisi. Hanggang sa kalaunan ay naging pinuno siya ng mga aswang. Ngunit hindi kailanman nawala ang kanyang kasalanan. Hindi kailanman nawala ang kanyang pagsisisi. Tahimik na bumagsak ang isang luha mula sa kanyang mga mata. At walang sino man ang nakapagsalita. Dahil ngayon lamang nila nakita ang tunay na bigat ng kanyang pinagdadaanan. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin siya sa lahat. Ito ang dahilan kung bakit nais kong magbago ang ating lahi. Ito ang dahilan kung bakit ayokong may makaranas pa ng naranasan ko. At ito ang dahilan kung bakit kailangan nating pigilan si Morvac. Isa-isang napayuko ang mga naroroon. Dahil ngayon ay naiintindihan na nila. Hindi kahinaan ang pagbabago ni Supremo. Hindi rin ito simpleng awa. Isa itong bunga ng napakasakit na aral. Aral na natutunan niya matapos mawala ang lahat ng mahalaga sa kanya. Ngunit habang nagaganap ang pag-uusap na iyon, may isang nilalang na lihim na nakikinig mula sa labas ng kuweba. Isa sa mga tauhan ni Dargan. At nang marinig nito ang buong kwento, agad itong tumakbo pabalik sa kanilang kampo. Kinabukasan ay nakarating ang balita kay Dargan at sa halip na maawa, lalo lamang siyang nagalit. Kaya pala. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao. Siya mismo ang naging dahilan kung bakit siya naging mahina. Patuloy nang kinakain ng kadiliman ng kanyang isip. Hindi na niya makita ang pagkakaiba ng awa at kahinaan. Hindi na niya makita ang katotohanan. Ang nakikita lamang niya ay kapangyarihan at paghihiganti. Samantala, sa isang lihim na lugar sa kagubatan, tahimik na nakatayo si Morvac. Parang alam na alam niya ang lahat ng nangyayari. Ngumiti siya habang nakatanaw sa malayo. Dahil eksaktong nangyayari ang lahat ayon sa kanyang plano.
Unti-unting nahahati ang mga aswang. Unti-unting lumalakas si Dargan. At unti-unting bumabalik ang kadilimang minsan nang lumamon kay Supremo. Ngunit may isang bagay na hindi inaasahan ni Morvac. Habang lumalalim ang pagkakaisa ni na Supremo at Tino, may bagong pag-asa ring nabubuo. Isang pag-asang maaaring sumira sa kanyang mga plano. At sa mga susunod na araw, matutuklasan nila ang isang sinaunang lihim na nakatago sa ilalim mismo ng Baryo Liwanag. Isang lihim na maaaring maging susi sa pagkatalo ni Morvac o sa tuluyang pagkawasak ng lahat. Matapos mabunyag ang lihim na kasalanan ni Supremo, nagbago ang pananaw ng maraming aswang sa kanilang pinuno. Ang ilan ay lalo siyang iginalang. Ang iba naman ay lalong naunawaan kung bakit niya gustong baguhin ang kanilang lahi. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin nawawala ang panganib na dulot ni Dargan at Morvac. Sa katunayan, lalo pa itong lumalala. Sa bawat gabing lumilipas, parami ng parami ang mga taong nakararanas ng kakaibang mga pangyayari sa Baryo Liwanag. May mga magsasakang nagsasabing may mga aninong nagmamasid sa kanila mula sa mga bukirin. May mga batang nakaririnig ng mga bulong habang natutulog at may ilang matatanda na nagsimulang magkasakit ng walang malinaw na dahilan. Hindi alam ng mga tao ang tunay na sanhi, ngunit alam ni Supremo. Lumalakas si Morvac. At habang lumalakas siya, lalong nababalot ng kadiliman ng buong lugar. Isang hapon, habang naglalakad si Tino sa lumang bahagi ng baryo, napansin niya ang matandang si Aling Rosa. Isa ito sa pinakamatandang naninirahan sa Baryo Liwanag. Marami na itong alam tungkol sa kasaysayan ng kanilang lugar, ngunit madalang itong magsalita tungkol sa nakaraan. Habang nagwawalis sa harap ng kanyang bahay, napansin ni Aling Rosa ang malalim na iniisip ng bata. May problema ka ba, Tino? Nagulat ang bata. Ngunit naupo siya sa tabi ng matanda. May malaking panganib po kasi. Tahimik na tumango si Aling Rosa. Parang may alam siya, at iyon ang agad na pansin ni Tino. Bakit parang hindi po kayo nagulat? Ngumiti ng bahagya ang matanda. Pagkatapos ay tumingin siya sa lumang simbahan na nasa gitna ng baryo. May mga bagay na matagal nakatago sa Baryo Liwanag. Napakunot ang noo ni Tino. Ano pong ibig ninyong sabihin? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip ay tumingin siya sa paligid upang tiyaking walang ibang nakikinig. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita. Noong bata pa ako, may kwento ang aking lolo. Kwento tungkol sa isang lihim na nakatago sa ilalim ng baryong ito. Agad na nakuha ang atensyon ni Tino. Lihim? Tumango si Aling Rosa. Isang sinaunang bagay na sinasabing nagdadala ng liwanag laban sa kadiliman. Napatayo si Tino. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay mahalaga ang sinasabi ng matanda. Ano po iyon? Napabuntong hininga si Aling Rosa. Hindi ko alam. Alamat lamang ang alam ko. Ngunit may isang lugar na palaging binabanggit. Saan po? Sa ilalim ng lumang simbahan. Agad na tumakbo si Tino papunta sa kagubatan upang hanapin si Supremo. Pagdating niya sa lihim na kuweba, agad niyang ikinuwento ang lahat. Tahimik na nakinig si Supremo. Habang nagpapatuloy si Tino, unti-unting nagbabago ang ekspresyon ng matandang aswang. Parang may naaalala siya, isang bagay na matagal nang nalimutan. Supremo? Tanong ni Tino. Nanatiling tahimik ang matandang pinuno. Pagkatapos ay marahan siyang tumango. Posibleng totoo ang kwento. Nanlaki ang mga mata ng bata. Talaga po?
Tumayo si Supremo. May nabasa akong sinaunang tala maraming taon na ang nakalipas. Binabanggit doon ang isang bagay na tinatawag na bato ng liwanag. Tahimik na nakinig ang lahat ng naroroon. Isa itong sinaunang bagay na ginawa upang labanan ang mga nilalang ng kadiliman. Napatingin si Tino sa kanya. Makakatulong po ba yon laban kay Morvac? Huminga ng malalim si Supremo. Kung totoo ang mga alamat, oo. Nagkaroon ng pag-asa sa kanilang mga mukha. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may nakita silang paraan upang labanan ang paparating na panganib. Kinagabihan ay lihim silang nagtungo sa lumang simbahan. Tahimik ang buong baryo. Tanging liwanag ng buwan lamang ang nagsisilbing gabay nila. Kasama ni Supremo si Tino at ilan sa kanyang mga tapat na tagasunod. Pagdating nila sa simbahan ay agad nilang sinimulan ang paghahanap. Lumana ang gusali. Marami ng bahagi nito ang unti-unting nasisira dahil sa panahon. Ngunit may kakaiba silang napansin sa likod ng altar. May isang lumang simbolo na halos natatakpan na ng alikabok. Lumapit si Supremo. At nang hawakan niya ang simbolo, biglang umalingaw-ngaw ang mahinang ugong mula sa ilalim ng sahig. Nagkatinginan silang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali ay dahan-dahang bumukas ang isang lihim na daanan. Napaatras si Tino sa gulat. Hindi niya akalaing totoo ang alamat. Mabagal silang bumaba sa makitid na hagdanan. Habang lumalalim sila sa ilalim ng lupa, lalong lumalamig ang hangin. Hanggang sa makarating sila sa isang sinaunang silid na hindi pa nakikita ng sinuman sa loob ng maraming siglo. Sa gitna ng silid ay may isang batong pedestal. At sa ibabaw nito ay may isang bagay na naglalabas ng mahinang gintong liwanag. Tahimik silang lahat, walang makapagsalita, dahil alam nilang natagpuan nila ang hinahanap nila. Ang bato ng liwanag. Ngunit bago pa sila makalapit, biglang naramdaman ni Supremo ang isang pamilyar na presensya. Agad siyang lumingon. At sa kanyang mukha ay lumitaw ang matinding pag-aalala. May sumusunod sa atin. Napatingin ang lahat sa lagusan. At mula sa kadiliman ay unti-unting lumitaw ang isang matangkad na figura. Pulang-pula ang mga mata nito. Napapalibutan ng maitim na enerhiya ang kanyang katawan. At mas mabangis siya kaysa dati. Si Dargan. Ngunit hindi na siya ang dating Dargan na kanilang kilala. May kakaiba na sa kanya. May bagay na tila unti-unting kumakain sa kanyang pagkatao. Ngumiti siya habang nakatitig sa bato ng liwanag. Sa wakas, malamig ang kanyang tinig. Nakita ko rin ang lihim na ito. Humakbang si Supremo sa harapan ni Tino. At agad niyang naunawaan ang tunay na dahilan ng pagdating ni Dargan. Hindi lamang siya naroon upang makipaglaban. Naparoon siya upang kunin ang bato ng liwanag. At kung mangyayari iyon, maaaring tuluyan ng mawalan ng pag-asa ang Baryo Liwanag. Sa ilalim ng sinaunang simbahan, sa harap ng banal na bato, muling nagtagpo ang dalawang dating magkaalyado. At sa pagkakataong ito, alam nilang hindi na maiiwasan ang isang mas malaking labanan. Malamlamang gintong liwanag na nagmumula sa bato ng liwanag habang nakatayo sina Supremo at Dargan sa magkabilang panig ng sinaunang silid. Ang makipot na lagusan sa ilalim ng lumang simbahan ay tila naging saksi sa isang tunggaliang matagal ng hinuhubog ng kapalaran. Sa likuran ni Supremo ay nakatayo si Tino at ang ilang tapat na aswang. Sa kabilang panig naman ay si Dargan na ngayon ay tila ibang nilalang na.
Ang dating matapang na mandirigma ay napalitan ng isang mabangis na anyong balot ng maitim na enerhiya. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang apoy, at sa bawat paghinga niya ay tila lumalamig ang hangin sa paligid. Tahimik silang nagkatitigan. Walang nagsasalita. Walang gumagalaw. Parang naghihintay ang mismong panahon kung sino ang unang kikilos. Sa wakas ay nagsalita si Supremo. Dargan. Mabigat ang kanyang tinig. Hindi pa huli ang lahat. Ngumisi si Dargan. Matagal nang huli ang lahat. Tingnan mo ang sarili mo. Hindi na ikaw yan. Nagkaroon ng maikling katahimikan. Ngunit mabilis itong napalitan ng malamig na pagtawa. Ako ngayon ang pinakamalakas na naging aswang. Mas malakas pa sa iyo. Umiling si Supremo. Hindi lakas ang nakikita ko, kundi pagkawasak. Lalong nagdilim ang mukha ni Dargan. Sa kaibuturan ng kanyang isip ay alam niyang may bahagi ng sinabi ni Supremo ang totoo. Nararamdaman niya ang pagbabago sa kanyang katawan. Nararamdaman niya ang unti-unting pagkawala ng kanyang pagkatao. Ngunit hindi na niya kayang umatras. Masyado na siyang malalim sa landas na kanyang pinili. Kukunin ko ang bato ng liwanag. Malamig niyang sabi. At sisirain ko ito. Nanlaki ang mga mata ni Tino. Kung mawawasak ang bato, mawawala ang kanilang tanging pag-asa laban kay Morvac. Agad na humakbang si Supremo. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. At sa isang iglap ay sumabog ang labanan. Mabilis na sumugod si Dargan. Mas mabilis kaysa dati, mas mabagsik, mas mapanganib. Nagbanggaan ang kanilang mga kamao sa gitna ng silid. Umalingaw-ngaw ang lakas ng kanilang sagupaan sa buong lagusan. Nanginig ang mga pader. Nalagas ang ilang bahagi ng kisame. Napaatras ang mga nakamasid. Ngunit walang umurong sa dalawang mandirigma. Muli at muli silang nagsalpukan. Sa bawat pag-atake ni Dargan ay lumalabas ang mabangis na enerhiyang ipinagkaloob ni Morvac. At sa bawat depensa ni Supremo ay makikita ang karanasang naipon niya sa loob ng maraming siglo. Ngunit habang tumatagal ang labanan, napansin ni Supremo ang isang bagay. Lumalakas si Dargan. Sa bawat sandali, sa bawat bugso ng galit, mas lumalakas siya. Parang pinapakain siya ng sarili niyang puot. Napansin din ito ni Tino. Supremo, sigaw niya. Parang lumalakas siya. Narinig iyon ni Supremo. At agad niyang naalala ang sinabi ni Morvac noon pa man. Ang kadiliman ay lumalakas kapag pinapakain ng galit. At ngayon, iyon mismo ang nangyayari kay Dargan. Mabilis na umiwas si Supremo sa isang malakas na pag-atake. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang dating alagad. Dargan! Makinig ka sa akin! Ngunit wala nang gustong pakinggan si Dargan. Muli siyang sumugod. At sa pagkakataong iyon ay tumama ang kanyang kamao sa isa sa mga haliging bato. Nabiyak ito. Nagsimulang gumuho ang bahagi ng silid. Nagkagulo ang lahat. Habang bumabagsak ang mga tipak ng bato mula sa kisame, mabilis na tumakbo si Tino upang iligtas ang bato ng liwanag. Ngunit napansin siya ni Dargan at agad itong ngumiti. Kung hindi ko makukuha ang bato, malamig niyang sabi, wawasakin ko ito. Agad siyang sumugod papunta sa pedestal. Nanlaki ang mga mata ni Tino. Masyadong mabilis si Dargan. Hindi niya ito maaabutan. Ngunit bago pa man makalapit si Dargan sa bato, ay biglang humarang si Supremo. Muli silang nagbanggaan, at sa pagkakataong iyon ay mas malakas ang naging epekto. Pareho silang napaatras.
Ngunit nanatiling ligtas ang bato ng liwanag. Humihingal na si Supremo. Habang si Dargan naman ay tila lalong nababaliw sa galit. Unti-unti nang lumilitaw ang tunay na epekto ng kapangyarihan ni Morvac. Hindi na lamang ito nagpapalakas. Sinisira na rin nito ang kanyang isipan. "Dargan!" sigaw ni Supremo. "Tingnan mo ang sarili mo." "Wala na akong pakialam," sigaw pabalik ni Dargan. "Basta matalo kita." At muli siyang sumugod. Ngunit sa mismong sandaling iyon ay may kakaibang nangyari. Biglang nagliwanag ang bato ng liwanag. Napahinto ang lahat, maging si Dargan, maging si Supremo, maging si Tino. Lumakas ng lumakas ang gintong liwanag at tila may enerhiyang kumakalat sa buong silid. Napaatras si Dargan. Parang nasusunog ang kanyang balat. Parang tinatanggihan siya ng kapangyarihan ng bato. Habang si Tino naman ay nakaramdam ng kakaibang init. Hindi ito nakakasakit. Sa halip ay nagbibigay ng pag-asa. At sa gitna ng liwanag ay may unti-unting lumilitaw na sinaunang simbolo sa ibabaw ng pedestal. Napatingin si Supremo rito at unti-unti niyang naalala ang isang lumang alamat. Hindi pa ito ang buong kapangyarihan ng bato. Isa lamang itong susi. May mas malaki pa itong layunin. May mas mahalaga pa itong sikreto. Ngunit bago niya tuluyang maunawaan ang kahulugan nito, isang malamig na tinig ang biglang umalingaw-ngaw sa buong silid. Tinig na matagal na niyang kinatatakutan. Tinig na nagmula sa kailaliman ng kadiliman. Sa wakas, nanigas si Supremo. Dahan-dahan siyang lumingon at sa bungad ng sinaunang lagusan ay may isang figurang nakatayo. Matangkad, nakabalot sa maitim na kasuotan, at may mga matang tila walang katapusang dilim. Si Morvac. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming siglo, tuluyan na siyang nagpakita. At nang makita niya ang nagliliwanag na bato, mabagal siyang ngumiti. Parang isang nilalang na matagal nang naghihintay sa sandaling ito. Naramdaman ni Supremo ang mabigat na panganib. Dahil ngayon ay malinaw na ang lahat. Hindi si Dargan ang tunay na kalaban, isa lamang itong kasangkapan. Ang tunay na layunin ni Morvac ay ang bato ng liwanag. At ngayong natagpuan na niya ito, nagsisimula pa lamang ang pinakamapanganib na bahagi ng kanilang laban. Napatigil ang lahat sa loob ng sinaunang silid nang tuluyang magpakita si Morvac. Ang malamig niyang presensya ay tila sumipsip sa init ng paligid. Kahit ang liwanag na nagmumula sa bato ng liwanag ay parang bahagyang humina sa kanyang pagdating. Tahimik na nakatayo si Supremo. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, muli niyang kaharap ang nilalang na naging dahilan ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. Ang nilalang na sumira sa kanyang buhay. Ang nilalang na nagdala sa kanya sa landas ng kadiliman. Si Morvac. Habang nakatitig si Supremo sa kanya, unti-unting bumalik sa kanyang isip ang lahat ng sakit, pagsisisi, at pagkawala na kanyang naranasan sa loob ng maraming siglo. Ngunit hindi siya nagpadaig. Hindi tulad noon. Hindi tulad ng dating Supremo. Sa kanyang tabi ay naroon si Tino, at sa likuran niya ay naroon ang mga aswang na pinili ang pagbabago kaysa kadiliman. May dahilan na siyang ipaglaban. May pag-asang kailangang protektahan. Dahan-dahang ngumiti si Morvac. Napakatagal nating hindi nagkita. Hindi sumagot si Supremo. Patuloy lamang siyang nakatitig. Nagbago ka. Muling nagsalita si Morvac. Mas mahina ka na ngayon. Umiling si Supremo. Hindi.
Mas malinaw lamang ang aking paningin. Bahagyang nawala ang ngiti ni Morvac. Hindi niya nagustuhan ang sagot. Sa kanyang likuran ay nakaluhod si Dargan. Nanginginig ang kanyang katawan. Habang lumalapit ang bato ng liwanag sa kanyang presensya, lalo niyang nararamdaman ang epekto ng kadilimang nasa loob niya. Unti-unti siyang nasasaktan, unti-unti siyang nahihirapan. At doon niya nagsimulang maunawaan ang isang katotohanang matagal niyang hindi nakita. Ginamit lamang siya ni Morvac. Isa lamang siyang kasangkapan. Isa lamang siyang hagdan. Samantala, lumalakas ng lumalakas ang liwanag ng bato. Parang tumutugon ito sa pagdating ni Morvac. Parang alam nitong dumating na ang oras upang gampanan ang tunay nitong layunin. Lumapit si Morvac sa pedestal. At agad humarang si Supremo. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Umalis ka sa daraanan ko. Malamig na utos ni Morvac. Hindi. Mabilis ang sagot ni Supremo. At sa sandaling iyon ay sumiklab ang tunay na labanan. Sa isang iglap ay naglaho si Morvac sa kanyang kinatatayuan. At lumitaw siya sa harapan ni Supremo. Nagbanggaan ang kanilang mga lakas. Nayanig ang buong silid, nagbitak ang sahig. Bumagsak ang mga bato mula sa kisame. Napaatras ang lahat. Maging ang mga aswang ay hindi makalapit sa lakas ng kanilang sagupaan. Paulit-ulit silang nagbanggaan. Ang isa ay kumakatawan sa kadilimang gustong lumamon sa lahat. Ang isa naman ay isang dating halimaw na naghahangad ng pagtubos. Sa bawat sagupaan ay lumalakas ang pagyanig ng sinaunang silid. At habang tumatagal, unti-unting napagtatanto ni Supremo ang isang masakit na katotohanan. Malakas pa rin si Morvac, napakalakas. Kahit lumipas ang maraming siglo. Kahit nagbago ang panahon, hindi pa rin sapat ang kanyang lakas upang talunin ito ng mag-isa. Samantala, nakatitig si Tino sa nagliliwanag na bato. May kakaiba siyang nararamdaman. Parang may bumubulong. Parang may nais ipaalam sa kanya. Lumapit siya rito. At nang ilapat niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng bato, biglang sumiklab ang mas maliwanag na liwanag na palingon ang lahat, maging si Morvac. Maging si Supremo. Sa loob ng ilang sandali ay tila tumigil ang oras, at sa gitna ng liwanag ay lumitaw ang mga sinaunang simbolong nakaukit sa paligid ng silid. Unti-unting nabuo ang kanilang kahulugan sa isip ni Tino. At doon niya naunawaan ang lihim. Hindi ginawa ang bato ng liwanag upang maging sandata. Ginawa ito upang pag-isahin ang liwanag ng mga pusong tumatanggi sa kadiliman. Ang tunay nitong kapangyarihan ay hindi nagmumula sa lakas, kundi sa pagkakaisa. Nanlaki ang mga mata ni Tino. Agad niyang sinabi ang kanyang natuklasan. Narinig ito ni Supremo. Narinig din ito ng mga aswang. At sa unang pagkakataon, ay nakita nila ang tunay na daan. Isa-isang lumapit ang mga aswang na tapat kay Supremo. Ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa paligid ng bato. Nagningning ito. Mas luminaw. Mas lumakas. Ngunit kulang pa rin. May isang bahagi na nawawala. At ang bahaging iyon ay si Dargan. Nakatingin lamang siya. Tahimik. Habang nilalamon siya ng pagsisisi, habang unti-unti niyang nakikita ang mga pagkakamaling kanyang nagawa. Lumapit sa kanya si Supremo, sa kabila ng lahat, sa kabila ng kanyang pagtataksil, sa kabila ng kanyang mga ginawa. Iniabot pa rin niya ang kanyang kamay. Dargan. Tahimik niyang sabi, tapos na ang galit. Nanginginig ang katawan ni Dargan. Matagal siyang nakatingin sa kamay ng kanyang dating pinuno, at sa wakas, dahan-dahan niya itong tinanggap.
Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, tumulo ang luha sa kanyang mga mata, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagsisisi. Lumapit siya sa bato ng liwanag at nang ilagay niya ang kanyang kamay rito, sumiklab ang napakalakas na liwanag. Napaatras si Morvac. Sa unang pagkakataon ay nakita sa kanyang muka ang takot. Dahil ngayon ay hindi na siya nakikipaglaban sa isang nilalang lamang. Nakikipaglaban siya sa pagkakaisang matagal niyang sinubukang sirain. Lumakas ng lumakas ang liwanag, at unti-unti nitong nilamon ang kadilimang nakapalibot kay Morvac. "Hindi!" sigaw niya. "Imposible ito!" Ngunit hindi na siya pinakinggan ng liwanag. Patuloy itong lumakas, patuloy itong lumawak, hanggang sa tuluyan siyang nabalot ng ningning. Sa huling pagkakataon ay sumigaw siya sa galit, at pagkatapos ay naglaho, kasama ng kanyang kadiliman, kasama ng kanyang kapangyarihan, kasama ng kanyang anino. At nang mawala siya, biglang bumalik ang katahimikan. Huminto ang pagyanig. Huminto ang pagbagsak ng mga bato. Unti-unting humina ang liwanag ng bato, hanggang sa maging payapa muli ang sinaunang silid. Tahimik ang lahat. Hindi agad sila makapaniwala. Natapos na. Sa wakas. Natapos na rin ang kadilimang matagal nang bumabagabag sa kanilang buhay. Lumipas ang maraming linggo. Unti-unting bumalik ang sigla ng Baryo Liwanag. Nawala ang mga kakaibang pangyayari. Nawala ang takot. At nagsimulang mabuhay ng payapa ang mga tao. Sa kagubatan naman, nagsimula ang isang bagong yugto para sa mga aswang. Sa pamumuno ni Supremo, unti-unti nilang binago ang kanilang pamumuhay. Hindi naging madali. Ngunit nagsimula silang mamuhay ng may paggalang sa buhay. At sa paglipas ng panahon, unti-unti ring nabawasan ang takot ng mga tao sa kanila. Hindi man nila nalaman ang buong katotohanan, naramdaman nilang may nagbago sa kagubatan. May nagbago sa paligid, at may nagbago sa kapalaran ng kanilang baryo. Isang hapon, habang nakatanaw si Supremo sa ilog, lumapit si Tino. Tahimik silang parehong nakatingin sa agos ng tubig. "Masaya po ba kayo ngayon?" tanong ng bata. Ngumiti si Supremo. Isang ngiting matagal nang nawala sa kanyang muka. "Oo," tahimik niyang sagot. "Dahil sa wakas, may pag-asa na." At habang unti-unting lumulubog ang araw sa likod ng kabundukan ng Capes, nagsimula ang bagong kwento ng Baryo Liwanag. Kwento ng pagtubos. Kwento ng pagbabago. At kwento ng isang aswang na minsang kinatakutan ng lahat, ngunit sa huli ay naging dahilan ng kanilang pag-asa, wakas.